Alright, so ayun mga boss, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman. So yun, meron tayong pasyente dito, Rusi Macho TC125, kung saan dinala sa atin ito ng ating kaibigan at ang problema daw nito ay namamatay-matay or nawawalan ng kuryente. So ibig sabihin mga boss, troubleshooting ang mangyayari. Kaya naman panoorin nyo ng mabuti itong ating video hanggang dulo. Sa gayon ay maiwasan nyo ang gumastos ng malaki or magpalit ng pyesa na hindi naman pala yun ang problema. At kung mapapansin nyo dito mga boss, ay pinalitan ko na nga pala ito ng bagong regulator o rectifier. At ang pamamaraan ko nga pala sa pagto-troubleshoot ng mga ganitong problema ay may naka-ready na akong mga pyesa. Sariling pyesa ko nga pala ito mga boss, kung saan binili ko itong mga to. Meron na akong naka-reading stator, regulator rectifier, CDI, battery, ignition coil, spark plug, ignition switch at napakarami pang iba. So ganun nga pala ako mag-troubleshoot mga boss, para hindi na ako mahirapan pa. At syempre kapag ka magto-troubleshoot tayo, unahin natin yung kanyang stator or yung pinaka pinagmumulan ng kuryente. Sunod ay yung battery, CDI, regulator rectifier, ignition coil, spark plug at ignition switch. At nung natest nga pala natin dito mga boss, yung kanyang stator ay okay pa naman. Okay din yung kanyang ignition switch, CDI, ignition coil at spark plug. At ang sabi ng tropa natin ay bagong palit pa nga lang daw yung kanyang spark plug at yung kanyang spark plug cap. At sa part naman na to mga boss, yung pinalitan na natin siya ng bagong regulator or rectifier, so napa-under na natin and then agad naman natin chinek yung kanyang mismong battery kung nagkakarga pa. At kung mapapansin nyo naman dito ay nagkakarga naman yung kanyang battery. So tumataas naman siya from 12 volts to 13. At next naman ay check naman natin dito yung kanyang stator. So sa pag-check nga pala ng stator nitong ating motor, take note nga pala mga boss, itong motor na to ay battery operated Rusi Macho TC125, kung saan ay 4 na wires lang yung kanyang stator. So meron itong blue na may stripes na white para sa pulser, green para sa ground at 2 yellow wire para sa charging ng ating battery. So ibig sabihin mga boss, full wave yung ating stator, kung saan nakapokus lang ito sa pag-charge ng ating battery. Kaya nga battery operated, sa battery kumukuha ng supply itong ating motor para umanda. At take note nga pala ulit mga boss, hindi porket battery operated yung ating motor ay hindi na-aandar kapag ka walang battery. So dapat aandar pa rin ito hanggat maayos yung kanyang regulator o rectifier. At mabalik nga pala tayo sa pagto-troubleshoot or pag-check ng stator. Kapag ka mag-check nga pala tayo ng stator kung functional pa ba or hindi na, kukuha lang tayo or gagamit lang tayo ng test light. Hugutin muna natin sa socket yung ating stator at i-clamp natin yung negative ng ating test light sa isang yellow at yung test probe naman ay itusok natin sa kabilang yellow. At dapat ito ay iilaw kapag ka kinik natin or pinindot natin yung starter. At dapat malakas yung ilaw nito mga boss. Pwede nyo nga rin palang hugutin ito basta't meron tayong battery kahit na umaandar pa yung ating motor. So dapat kung goods yung charging ng ating motor, hindi ito mamamatay kasi kukuha siya ng supply sa mismong battery. Kaya naman sa part na ito mga boss ay inilagay ko na yung bagong regulator rectifier natin dito sa ating motor. At ganun pa rin so nawawala-wala pa rin yung kanyang kuryente kahit na ilagay natin yung bago or yung kanyang lumang regulator or rectifier. Inuulit ko nga pala mga boss so na-check ko na nga pala yung stator nito, CDI, regulator rectifier, ignition coil, ignition switch at yung kanyang spark plug. At ito na nga pala mga boss yung kanyang pinaka problema kung saan napakaraming nagkakamali or nakakaligtaan itong ganitong pagto-troubleshoot. Lalong-lalo na nga pala sa mga ganitong sitwasyon na medyo meron ng katandaan yung ating mga motor, especially sa ating mga wirings. At ang pinaka problema nga pala nito mga boss ay yung kanyang mismong wirings, kung saan umasin yung kanyang wire, umasin, corroded at naputol yung kanyang mismong wire. At hindi ito basta-basta mahalata mga boss kasi nga nakatago ito sa mismong socket ng ating regulator rectifier. So yung red wire ng ating regulator rectifier na tumatakbo papunta sa ating ignition switch ay nawalan ng supply mga boss. Kaya naman kahit na full charge yung ating battery ay hindi talaga ito aandar. At ang sintomas nito ay nagbo-voltage drop yung ating mismong battery at pasumpong-sumpong or namamatay-matay yung ating motor or nawawalan mismo siya ng power. Kaya naman pawala-wala or namamatay-matay yung supply ng kuryente ng ating motor. At ang ginawa ko nga pala dito mga boss ay pinutol ko na lahat yung wire ng kanyang socket at pinalitan ko na ng bagong pin. Chinek ko na nga rin pala bawat isa kung meron bang tendency na mag-asin or maputol yung kanyang mga wires. Kaya naman kung kayo na yung magta-troubleshoot mga boss, bali double check nyo na rin pati yung mga socket at yung mismong wire harness, lalong-lalo na pag usapang supply ng kuryente ng ating motor, upang maiwasan natin ang magpalit ng piyesa na hindi naman pala yon ang mismong problema. Kaya naman ibinabahagi ko itong kaalaman na ito mga boss upang hindi na tayo mahirapan pa sa pagta-troubleshoot at magkaroon tayo ng idea, lalong-lalo na kung may sarili tayong motor at
mahilig tayong mga likot upang tayo na lamang ang gumawa nito. At kung kayo naman ay mahilig sa pangangalikot mga boss at mahilig din kayo mag-troubleshoot lalong-lalo na pagdating sa electrical wirings, inire-recommenda ko na dapat meron din kayo ng mga basic tools katulad nito. Isang test light, multi-tester, electrical tape, at napakarami pang iba mga boss. At mas mainam kung meron din kayong mga piyesa na nakatabi upang hindi na kayo mahirapan pa sa paghuhula. Dahil minsan hindi natin malalaman kung talagang pasira na or maayos pa yung isang piyesa. At sa part nga pala na to mga boss, pagkatapos nating ma-electrical tape at mapalitan ng bagong pin yung ating wire ng ating regulator rectifier, so ibinalik na natin yung luma at ibinalik na natin yung mga piyesa ng motor na to. Kaya naman mga boss, kung ganito rin yung motor nyo, Rusi Macho TC125, sana nagkaroon kayo ng idea sa pagto-troubleshoot, lalong-lalo na dito pagdating sa electrical wirings, mapa battery operated man or stator drive, magmula stator, regulator rectifier, battery, CDI, ignition coil, ignition switch, at spark plug. At sa part na to mga boss, ni-road test na natin or tinas drive na natin itong motor kung mamamatay pa ba or hindi na. At ayan, mukhang nakachamba tayo mga boss. Bali ang dito